Sa mundong puno ng kasinungalingan, dugo at paghihiganti, may isang babaeng itinuring na halimaw ng lipunan. Isang babaeng mula pagkabata ay sinanay ng pumatay, walang luha at walang takot. Ngunit sa likod ng kanyang malamig na mga mata ay isang pusong naghahangad ng kalayaan at katahimikan. Isang kwentong siksik sa aksyon, emosyon at trahedya, isang kwento ng babaeng sinira ng mundo. Ngunit patuloy na lumalaban upang mabawi ang sarili niyang buhay. Sa bawat bala at dugo, ipinapakita niya na minsan, ang tunay na halimaw ay hindi ang pumapatay, kundi ang mga nagtulak sa kanya sa mundong kanyang ginagalawan. Ang 10 taong gulang na batang babae na si Kyung Hee ay sinanay ng assassin organization mula pa noong siya ay maliit. Ngayon, si Kyung Hee ay lalahok sa isang gun assembly at shooting competition, at ang matatalo ay parurusahan ng isang nakamamatay na pagbaril sa ulo. Ngunit siya ay naantig at hindi nagawang barilin ang kanyang kalaban. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Kyung Hee, binaril at napatay ng pinuno ng organisasyon ang kanyang kalaban. Nadama ni Kyung Hee na siya ay isang mabait at magiliw na tao, ngunit iniisip niya kung paano niya may paghihiganti ang kanyang ama. Si Kyung Hee, na dating mahirap, ay nagkaroon ng masayang pamilya. Gayunpaman, isang araw, biglang pumasok ang isang grupo ng mga tulisan sa bahay at pinatay ang ama ni Kyung Hee. Upang maiwasang matuklasan ng kaaway, nagtago lamang si Kyung Hee sa ilalim ng kama at panoorin ang pagkamatay ng kanyang ama sa harap mismo ng kanyang mga mata. Napakasakit nito kay Kyung Hee, ngunit sa huli, natagpuan pa rin siya ng mga tulisan. Gayunpaman, hindi nila pinatay si Kyung Hee. Sa halip, si Kyung Hee ay ibinigay sa isang mataas na opisyal upang magpakasaya. Ang assassin na si Jong Sang ay lumitaw sa oras at nagligtas kay Kyung Hee ng nagkataon. Mula noon, sumali si Kyung Hee sa assassin organization. Si Kyung Hee ay nagsanay ng husto at nangakong ipaghihiganti ang kanyang ama. Ang iba ay nagpractice na pigilin ang hininga sa loob ng 5 minuto, ngunit mas gustong gawin ni Kyung Hee ng mas matagal, hanggang sa natakot ang lahat kaya hinatak nila si Kyung Hee palabas ng tubig. Sa kabangisan na ito, sa wakas ay naging top assassin ng organisasyon si Kyung Hee. 15 taon ang lumipas, at sa isang kisap mata, ngayon ay may slim figure na si Kyung Hee. May nararamdaman si Kyung Hee para kay Jong Sang, at agad silang pumasok sa wedding hall. Nangako si Jong Sang kay Kyung Hee na pagkatapos ng kasal, tatalikuran niya ang marahas na trabahong ito. Gayunpaman, hindi alam ni Kyung Hee na tahimik na dumarating sa kanya ang kasawian. Noong araw na iyon, habang kumakain ang dalawa sa isang restaurant, biglang nakatanggap ng tawag si Jong Sang na nagpaalam sa kanya na nahuli ang isa sa mga miyembro ng grupo niya, kaya kinailangan niya agad itong ma-rescue. Noong gabing iyon, nakatanggap si Kyung Hee ng balita na si Jong Sang ay pinatay ni OG. Kakilakilabot ang pagkamatay ni Jong Sang, kaya hindi na makilala ang kanyang katawan. Sa katunayan, natagpuan na ni Jong Sang ang kaaway na pumatay sa ama ni Kyung Hee. Nais ni Jong Sang na lihim na magpadala ng isang tao upang harapin sila, na umaasang masorpresa si Kyung Hee, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, kapwa si Jong Sang at ang kanyang mga tauhan ay tinambangan at binugbog hanggang sa mamatay. Labis na nalungkot si Kyung Hee nang malaman niya ito. Sa sobrang galit, nahulog si Kyung Hee sa isang marahas na estado.
Naisip ni Kyung-hee na sa bilangguan na lang niya gugugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, ang kamanghamanghang kakayahan ni Kyung-hee sa pakikipaglaban ay nakakuha ng atensyon ng National Security Agency. Nagpasya silang gamitin si Kyung-hee at sanayin siya para maging isang super spy. Nang magising si Kyung-hee, natagpuan niya ang kanyang sarili sa base ng lihim na serbisyo. Pero ayaw ni Kyung-hee na manatili doon, at gusto niyang tumakas. Ngunit hindi ito ganon kadali, hanggang sa ang taong namamahala sa base ay kinuha ang medikal na ulat ni Kyung-hee na siya ay sumuko sa kanyang pakikibaka, at nalaman nila na nagdadalang tao pala si Kyung-hee. Maaaring mamuhay ng normal si Kyung-hee sa kondisyon na mangako siyang maglilingkod sa National Security Agency sa loob ng 15 taon. Pagkatapos nito, sasailalim sa plastic surgery si Kyung-hee para makakuha ng bagong identity. Mula rito, opisyal nang naging ahente si Kyung-hee. Alam ng panganay na kapatid na babae sa base ang tungkol sa lakas ni Kyung-hee at galit na galit. Kaya lumapit siya para hamunan si Kyung-hee. Gayunpaman, tiningnan lang siya ni Kyung-hee at tumalikod. Pero hindi alam ni Kyung-hee na hindi siya mapapatawad ng panganay na kapatid. Ang palihim na pag-atake mula sa likuran ay matagumpay na ikinagalit ni Kyung-hee. Nasa likod ng surveillance camera si Hyun-soo. Nasaksihan niya ang tagpang ito na may malaking kasiyahan dahil matagal na niyang crush si Kyung-hee. Umaasa talaga si Hyun-soo na balang araw ay makakasama niya ito. Si Kyung-hee ang pinakamalakas na ahente. Ngunit ang pagkakaroon lamang ng mahusay na mga pamamaraan ng pagpatay ay hindi sapat. Sa ilalim ng pag-aayos ng one-shot, sinanay din si Kyung-hee sa pagluluto, make-up at pag-arte sa entablado. Sa ganitong paraan, kapag ginawa ni Kyung-hee ang misyon, mas may tatago niya ang sarili. Nakipagkompetensya rin si Kyung-hee sa ibang estudyante sa shooting. Ang mga kasanayang sinanay niya mula pa noong bata pa siya ay nakatulong kay Kyung-hee na madaling mahawakan ang mga sitwasyong ito. Sa wakas, ng oras na para sa pagtatapos, inayos ng organisasyon na kumuha ng pagsusulit si Kyung-hee. Kapag natapos niya ang misyon, maaaring ilabas ni Kyung-hee ang kanyang anak at mamuhay ng normal. Dahil bata pa si Kyung-hee, kailangan ni Kyung-hee na makisama sa lipunan. Ilang taon na talagang hinihintay ni Kyung-hee ang araw na ito. Nang natapos ang kanyang misyon, ngayon ay maaari nang umalis si Kyung-hee sa kampo ng pagsasanay upang makasama ang kanyang anak ayon sa gusto niya. Bago umalis, binigyan ni Won-sok si Kyung-hee ng bagong pagkakakilanlan. Si Won-sok ay umupo rin ng bahay para kay Kyung-hee sa lungsod. Gayunpaman, sa unang araw ng paglipat, nakilala ni Kyung-hee si Hyun-soo. Sa katunayan, si Hyun-soo ay ipinadala upang sundan si Kyung-hee at tumira sa malapit sa kanya. Matagal nang may gusto si Hyun-soo kay Kyung-hee, kaya noong nagkita sila, mas naging masigasig si Hyun-soo kaysa sa inaasahan. Dahil sa abalang ito, tinawagan ni Kyung-hee si Won-sok. Si Won-sok ay tinanong ni Kyung-hee at sinabing imbestigahan si Hyun-soo, ngunit si Hyun-soo ay nasa isang misyon na subaybayan si Kyung-hee. Kaya kinailangan ni Won-sok na gumawa ng kwento para malutas ang problema ni Kyung-hee. Sa mga sumunod na araw, ganap na nakalimutan ni Hyun-soo ang tungkol sa pagbabantay. Nang hindi naabutan ni Kyung-hee ang bus at kailangan niyang buhatin ang kanyang anak, agad na tumakbo si Hyun-soo para kausapin ang driver upang mabigyan siya ng oras para sa kanya. Nang pumunta si Kyung-hee sa supermarket, nagboluntaryo siyang itulak ang cart para sa kanya, at nang umuwi si Kyung-hee ng walang payong, naghintay si Hyun-soo sa istasyon ng tren na may dalang payong. Paano ba natitiis ng isang normal na babae ang ganitong kabaitan? Di nagtagal, opisyal nang kinumpirma ng dalawa ang kanilang relasyon.
Gayunpaman, bago magkaroon ng panahon si Hyun-soo upang tamasahin ang kanyang kaligayahan, nakatanggap si Kyung-hee ng isang bagong misyon. Hiniling ng organisasyon na si Kyung-hee na sumama sa isang babaeng kasamahan upang isagawa ang misyon. Ninakaw ni Kyung-hee ang mahalagang impormasyon mula sa target, at nagbalat kayo ang dalawa bilang bartender para lapitan ang target. Sa pagkakataong ito, matapos samantalahin ang yakap ng lalaki, palihim na kinuha ni Kyung-hee ang kanyang cellphone. Pagkatapos ay gumawa ng dahilan si Kyung-hee upang pumunta sa banyo at kunin ang lahat ng mga file sa loob. Gayunpaman, sa oras na iyon, napagtanto ng kabilang partido kung ano ang nangyayari. Sa sandaling bumalik si Kyung-hee, nakontrol ang babaeng kasamahan. Binantaan nila si Kyung-hee na ibalik sa kanila ang impormasyon, ngunit dahil namatay ang babaeng kasamahan ni Kyung-hee sa kamay ng kabilang partido, malaki ang ipinagbago ng mentalidad ni Kyung-hee. Ito ay isang trabaho kung saan kailangang harapin ni Kyung-hee ang kamatayan araw-araw, at hindi niya alam kung kailan siya makakaalis. Gayunpaman, sa pagkakaroon ng anak na babae ni Kyung-hee, kung siya ay mamatay, ang kanyang anak na babae ay magiging malungkot. Kaya naman, sumang-ayon si Kyung-hee sa nararamdaman. Pagkatapos ay tinawagan ni Kyung-hee si Won-suk upang iulat ang sitwasyon. Pareho silang babae, kaya naintindihan ni Won-suk ang desisyon ni Kyung-hee. Gayunpaman, nais ni Won-suk na magsagawa ng misyon si Kyung-hee sa araw ng kasal, at sa pagkakataong ito ang target ay isang boss ng gang. Sa araw ng kasal, inayos ni Won-suk ang lahat sa eksena, naglabas si Kyung-hee ng disassembled sniper rifle mula sa toilet tank. Pagkatapos itong assemble-in, ginamit ni Kyung-hee ang ventilation fan para mapuntirya ang target. Nang makita ni Kyung-hee ng malinaw ang hitsura ng kausap, laking gulat niya. Naging sanhi iyon ng bala upang makaligtaan ang target. Dahil ang taong iyon ay si Jong-sang, ang asawang inakala niyang patay na. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng pagkalito at pagkahilo. Parang nawala ang buong kasal. Masyadong nalunod si Kyung-hee sa eksena kaya hindi siya nakatakas. Nang gabing iyon, sinubaybayan ni Jong-sang ang trajectory ng sniper bullet at natagpuan ang lokasyon ng pagbaril ni Kyung-hee. Nasubaybayan ni Jong-sang ang imahe ni Kyung-hee mula sa surveillance ng hotel camera. Kahit na nagpa-plastic surgery si Kyung-hee, nakilala pa rin siya ni Jong-sang sa isang sulyap lang. Hindi nagtagal, nagkita ang dalawa sa isang restaurant. Nagkunwari si Kyung-hee na hindi niya kilala si Jong-sang at sinabing may asawa na siya. Nagpalitan ng normal na pagbati ang dalawa, tumalikod si Jong-sang at umalis. Kinabukasan, nakatanggap si Kyung-hee ng memory card mula kay Jong-sang, sa loob ay isang recording ng isang tawag sa pagitan ni Hyun-soo at Won-suk. Noon nagkita sina Jong-sang at Kyung-hee sa restaurant, ipinadala ni Jong-sang ang kanyang mga tauhan upang sundan si Hyun-soo at palihim na itinala ang pag-uusap. Matapos marinig ang recording, alam ni Kyung-hee na si Hyun-soo ay isang undercover na ahente na ipinadala ng organisasyon. Naisip ni Kyung-hee na sinasamantala lang ni Hyun-soo ang kanyang nararamdaman at labis na nalungkot. Si Kyung-hee ngayon ay labis na nadismaya sa lalaking ito. Bilang paghihiganti, isiniwalat ni Kyung-hee kay Jong-sang na isang babae ang gustong pumatay sa kanya. Dahil dito, hindi pa nakakalabas ng elevator ang babaeng kasamahang naka-duty nang mahuli siya ng mga tauhan ni Jong-sang. Sa oras na ito, nakita ni Won-suk ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Kyung-hee. Tinawagan ni Won-suk si Kyung-hee para mag-imbestiga. Ngunit sa kabaligtaran, inilantad ni Kyung-hee ang kasinungalingan ni Won-suk sa lugar. Dahil dito, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa, kaya napilitan si Won-suk na ibalik si Kyung-hee sa organisasyon. Gayunpaman, sa kanilang pagbabalik, ang estranghero ay walang iba kundi si Jong-sang, at hiniling ni Jong-sang kay Kyung-hee na umalis kaagad kasama niya. Gayunpaman, nais ni Kyung-hee na isama ang kanyang anak na babae. Sa sandaling tumakbo siya pababa, isang malaking pagsabog ang naganap mula sa silid. Nakita lang ni Kyung-hee si Hyun-soo na nakahawak sa kanyang anak na nahulog mula sa itaas.
Bumagsak ang dalawa sa harap mismo ni Kyung-hee, at agad silang namatay. Sa desperasyon, pinuntahan ni Kyung-hee si Won-suk, ngunit sa halip na magpaliwanag ng marami, pinanood kay Kyung-hee ang isang surveillance video kung saan dinadala ni Hyun-soo ang kanyang anak na babae, at nahuli ng mga tauhan ni Jong-sang. At upang maprotektahan ang bata, walang choice si Hyun-soo kundi ang aminin sa kanila na ang bata ay anak ni Jong-sang. Nang tumawag ang mga nasasakupan ni Jong-sang upang kumpirmahin ang impormasyon, hindi maisip ni Hyun-soo na mas malupit si Jong-sang kesa sa isang mabangis na hayop. Dahil ang gusto pala ni Jong-sang ay tapusin ang batang ito, kaya binantaan din ni Jong-sang si Hyun-soo at hiniling na siya mismo ang pumatay sa bata. Mabubuhay lamang si Hyun-soo kung gagawin niya iyon. Pero paano pumayag si Hyun-soo? Inutusan ni Jong-sang ang kanyang mga tauhan na maghintay hanggang sa lumitaw si Kyung-hee, pagkatapos ay pinasabog ang bomba sa kanyang harapan. Layunin ni Jong-sang na tuluyang humiwalay si Kyung-hee sa organisasyon. Kinailangan ni Kyung-hee na magdesisyon na bumalik sa kanya upang maging isang killing machine. Matapos malaman ito, halos mabaliw si Kyung-hee, dahil hindi maintindihan ni Kyung-hee kung bakit kaya siyang saktan ng lalaking pinakamamahal niya. Bago umalis, ibinigay ni Won-suk kay Kyung-hee ang recording ng kanilang pag-uusap ni Hyun-soo. Saka lang napagtanto ni Kyung-hee na totoong mahal siya ni Hyun-soo. Umaasa si Hyun-soo na totoo ang kanilang kasal at handang alagaan siya at ang kanyang anak na babae. Sa huli, umaasa siyang ilayo sila sa pagpatay para mamuhay ng normal. Pagkarinig nito ay natahimik si Kyung-hee ng matagal. Pagkatapos ay pumunta si Kyung-hee sa opisina ni Jong-sang. Nang magkaharap ang dalawa, tinanong ni Kyung-hee si Jong-sang kung talagang mahal siya nito, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling ito ay ipinagtapat ni Jong-sang na siya ang pumatay sa ama ni Kyung-hee. Alam na alam ni Jong-sang kung gaano determinado si Kyung-hee na ipaghiganti ang kanyang ama. Kaya naman, nauwi ang dalawa sa isang pag-iibigan. Ang orihinal na layunin ni Jong-sang ay hindi upang patayin si Kyung-hee, ngunit upang sanayin siya upang maging isang killing machine. Nang malantad ang lahat ay agad na humantong ang dalawa sa isang labanan, dahil para malutas ang lahat ay isa sa kanila ay kailangang mamatay. Mabilis na dumating ang mga pulis sa pinangyarihan, pero sa ganitong sitwasyon, nakakatakot ang ngiti ni Kyung-hee. Ang buhay ay nagparanas kay Kyung-hee ng tunay na matinding pagdurusa, dahil siya ay nabuhay lamang para sa kanyang kaaway sa halos buong buhay niya. Bukod dito, nahirapan din si Kyung-hee sa paghahanap ng tunay na pagmamahal para sa kanyang sarili, at kahit ang kanyang pinakamamahal na anak ay wala na. At dito po nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.